Good evening, friends! Welcome sa day 4 ng ating pre-show kwentuhan for our live TV special, Breakthrough Now na! O, diba? Energy tayo. Ayan, Jamie Santiago Manuel. Hi, Ate Felich! Hello, Jamie. Good evening. Nako, nahawa naman ako sa energy mo. Ako naman si Felici Pangilinan Buison. We hope sa pagsasama nyo sa amin, no? So far, na-encourage kayong i-claim ang breakthrough sa different areas ng buhay nyo. Nung Monday, di ba, naintindihan natin yung meaning ng breakthrough. And then last Tuesday, we talked about God's perfect time, di ba? And kahapon naman, breaking free from sinful habits. Tonight, pakiramdam ko, Jamie, marami ang magke-claim ng breakthrough sa area ng pag-uusapan natin. Nako, exciting naman yan, Felici. Tama yan. Kaya naman, itag nyo na ang family, ang friends ninyo, di ba? Mga loved ones ninyo, para makasama natin sila tonight sa ating kwentuhan. And of course, live tayo sa Facebook, sa Instagram. Kaya naman, share. I-share nyo na ang ating live. And of course, don't forget to write your prayer request, di ba? Sa ating comment section, para mamaya, sabay-sabay nating ipag-pray yan. Ngayong gabi, we're going to talk about something very timely. Nako, pag narinig nyo to, talaga sasabihin nyo, nako, nakaka-relate ako dyan. And we're going to talk about financial breakthrough. Nako, Jamie, timely nga. Nako, malapit na sweldo. Sa panahon ngayon, nagtataasan na ang presyo ng bilihin, di ba? Hindi mo pa nga nakukuha yung sweldo mo na naibayad mo na sa kung ano-ano. Dati yung 1,000 pesos sa grocery, di ba, Jamie? Ang dami mo pang nabibili. Napupuno mo pa yung cart, di ba? Pero ngayon, parang kumakalug-kalug na yung cart mo. Nako, totoo yan, Felici, no? Kaka-grocery ko nga lang, parang ito na yun? Yun ang parati ko sinasabi. Ito na yun. Tapos mamaya magbabawas ka kasi nako, wala na sa budget yan. Di ba? Kaya nako, of course, hindi lang sa grocery natin. Di ba? Pag may anak ka, syempre, ang tuition fee ng anak natin ngayon, nagmamahal na rin. Di ba? Ako, Ate Felich, nagpaaral ako ng preschool last year. Ay, nursery pa lang pala. Nursery pa lang siya last year. Grabe, para na ako nagpaaral ng college. Kasi yun yung tuition fee ko nung college ako. Grabe, sabi ko, diba? Idagdag mo pa, syempre, kasabay pa niyan yung, di ba, pangangailangan natin sa bahay. Syempre, yung kuryente natin, yung gas natin, at marami pang iba. Yes, utilities natin. At talagang aaray ang bulsa mo. But you know what, Felici and everyone, despite all of this, kahit na nag-iiba na ang economy natin ngayon, good news, di ba? Meron pa rin tayong Diyos na never nag-iiba o nagbabago. Amen. Generous provider, di ba? Na pwede nating takbuhan sa panahon ng kagipitan. I super agree, Jamie. Sabi nga ni Apostle Paul sa Philippians 4:19, and this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Okay? What a beautiful reassurance na hindi tayo pababayaan ni Lord and God will truly meet our needs. Wow, ang sarap huminga. Parang napahinga ako sa sinabi mo, ate, na grabe, hindi tayo pababayaan ni Lord. Totoo yan di ba? But we also want to clarify, di ba, that this verse is not a promise of wealth, di ba? We have to consider then the term need. Ayan, sabi niya doon, need according to God's will. Minsan kasi, di ba, napagpapalit natin yung need natin sa wants natin. Ako, napagpapalit yan. Di ba? And God may not always give us what we want, but He will surely give us what we need if it is according to His will and purpose. Totoo yan, Jamie. No, minsan nako-confuse tayo. But I also remember, meron ding verse sa Philippians, sa chapter 4, verse 6, di ba sabi, don't worry about anything.
So kung ano man ang pinag-aalalahan nyo ngayon or nababalisa kayo, kasama siya dun sa anything, di ba? Instead, pray about everything. Tell Wow. God what you need and thank Him for all He has done, di ba? Sometimes ang hirap kasi, ang hirap hindi mag-worry, di ba? Kasi lalo na pagpaparating na si Judith. Naku, yung Judith na yan. Judith ng kuryente, Judith ng renta, 'di ba? At kung ano-ano pang Judith. But you know, this verse is reminding us to pray for the things that we are worrying about, 'di ba? Imbis na mag-alala tayo, ipasa natin kay Lord, 'di ba? Ilapit natin kay Lord ang mga pangangailangan natin. And thank Him, ha? Thank Him for the things that He has blessed us with. Kasi minsan, sa ating pag-worry, hindi na natin nakikita yung mga blessings around us, di ba? So, yung panalangin natin, dapat merong pasasalamat yun. Sometimes also, in our worry, hindi natin nakikita nga kung ano yung nasa kamay na natin na pwede nating ipagpasalamat. Di ba, Jamie? Kasi naaalala ko lang, no, I just want to share, naalala ko yung time na minultiply ni Jesus yung fish tsaka yung bread, di ba? Bago niya minultiply yon, sinabi niya, what do you have? Ano bang meron, di ba? So, yun, doon ko naaalala yon. Tapos nung nagdasal pa siya, sabi niya, he blessed the food and he thanked God. So sabi ko, wow, kahit pala kulang yung hawak mo, pwede ka magpasalamat, 'di ba? So, yun yung mga naaalala ko at this time. Okay. Alam mo, Ate Felicia, maganda yung sinabi mo na dapat hindi natin kalimutang magpasalamat sa lahat ng panahon, sa lahat ng circumstances. Yeah. Totoo talaga yan. And speaking of blessing, di ba? The Lord has also blessed us with the capacity to produce wealth, di ba? Through our work and business. Binigyan niya tayo ng husay, di ba? Ng skills, ng talents natin. Para syempre, magamit din natin para matulungan tayo sa mga pangangailangan natin sa buhay. Minsan po kasi, di ba, nag-a-ask tayo ng provision kay Lord, pero hindi naman natin ginagawa yung part natin, di ba? Binigyan tayo ni Lord ng kakayanan, gamitin yung gifts at yung talents natin to be blessed and be a blessing to others. Kaya, gamitin natin yan ng maayos. Oo, remember, hindi genie si God, hindi siya genie, di ba? Remember also, di ba, that faith without works is dead. Di ba? Sabi yan sa Bible. God can send us provision in many ways. But let's make sure na hindi natin sinasayang yung ability na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, yung mga kakayahan na we were blessed with. Okay, Jamie, I have a question for you. Pwede rin ito sagutin ng mga audience natin sa comment section, ha? Can you share a time when you experienced God's provision in time of need? Sige nga. Share ka nga. Oo. The Felicia, always talagang nakita ko on how talaga God provides for His children, for talagang faithful talaga siya to provide. Ako na lang personally na naalala ko yun nga yung we had this terrible accident I think 2 years ago. Sabi ko, Lord, pinakamalapit na hospital nung time na yon is talagang medyo mahal dun sa hospital na yon na napagdalhan namin sa asawa ko. Yung case niya ay hindi ordinary case lang because it was a brain injury. So sabi ko, Lord, ER pa lang, magkano na? Tapos may narinig pa ako na dadaan siyang ilalagay siya sa ICU and all. Sabi ko, nako, mukhang malaki-laki to and we need parang mag-down ng 60,000 bago talaga makapasok siya and all that. Correct. Sabi ko, Lord, okay, you will provide. At alam mo ba, amazingly, wala pang 1 hour. Grabe, talagang kasi we have a church and nagulat ako sa tulong na dumagsa all over Luzon, Visayas, and Mindanao. Doon na lang ako parang sa upuan ko na, ganyan sila magmahal, ganyan si Lord ka-faithful. At hindi talaga namin inisip, ate, yung bayad sa hospital kasi talagang 2 days pa lang, fully paid na, parang ganon. Ganon ka-faithful si Lord. Ang mahalaga talaga ay magtiwala tayo sa Kanya. And of course, ate, 'di ba?
ito din, kasi if we've really been practicing yung planting a seed, sabi nga, di ba, if you have a Yes. need, you plant a seed. Plant a Hindi seed. ko yung the more na wala ka, naku, the more i-keep mo yan. Pinapractice namin ng asawa ko, okay, may need tayo ngayon, kailangan ng tuition fee ng anak natin. Okay, magtanim tayo. And sometimes the Lord is, impressing it in our hearts. Nako, taniman mo tong tao na to. True enough, Yes. ate, mamaya, biglang nawala siya ng trabaho, tapos mamaya na-hospital yung anak niya, yung pala, talagang i-express ni Lord sa heart mo, yung generosity. And alam mo, talagang ginawa namin siyang exercise, naging practice talaga namin. Bigla na lang nagulat kami isang araw, tanim. Isang araw, may nag-message sa aking businessman. Sabi niya, Jamie, ine-impress ka ni Lord sa akin. Sabi ni Lord, ibigay ko daw sa'yo. Oo. Lahat ng laman ng wallet ko, sabi niya. Ha? Wow! Sana marami. Hindi ko siya kilala. Nasa filtered message siya, ate. Magugulat ka. Tapos, Hallelujah. talagang ine-impress na siya sa akin. Sabi niya, 3 days na ine-impress ka sa akin ni Lord. Hindi ako sumusunod, pero 3rd day na, naalala na naman kita, kailangan ko ng sumunod. Nagulat ako doon sa binigay. And then, sabi ko, tanim ulit yun. Tanim. So, sabi ni Lord, if you have a need, sabi ni Lord, if you have a need, wag maging, tikom yung kamay. Ibigay. Tama. Din namin yun, ate. Alam mo, binigay din namin. Sinid din namin ulit sa mga mentees, sa mga nangangailangan. And sabi ko, true enough, the Lord is really faithful. And I remember in 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly ever, yung hindi mo kayang imagine sa isip mo, sa buhay mo. Tama. Never mo pa na-realize o never pa nangyari sa buhay mo, He is able to bless you. So that in all things, at all times, you will abound in every good work. And literally, ito yung word sa atin, no? If you have a need, plant a seed. How about you, Ate Felici? For sure, meron ka ring mga stories. Actually, habang nagkikwento ka, Jamie, naaalala ko kasi merong mga ganyang pangyayari din sa buhay namin, ano? Even if He says that He will supply all our needs, sometimes God will show us that He is the God of so much more. Diba? Wow. Na talagang magugulat ka talaga. Just like you, Jamie, meron din akong mga panahon na I remember, kasi ang temptation pag nandyan na yung kailangan mong bayaran, mag-aalala ka, 'di ba? You're going to parang mapaparalyze ka, naku, nung gagawin ko ganyan. But I remember Matthew 6:33 where it says, "Seek first His kingdom and righteousness, and all these things shall be added unto you." So merong isang time, binigyan ako ng burden naman ni Lord to share the gospel with somebody. But at that time, I was also in need, So, pero hindi ko wala na lang. Parang sabi ko, Lord, I will obey you. Sabi nga nila, obedience is our business. But the result of our obedience is God's business. Okay? So, parang nung pumunta ako doon, tapos, syempre, nung una, nadi-discourage ako kasi sabi ko, Lord, ang hirap talaga. Parang may kailangan akong bayaran Paano ba to? Diba? Pero, the Lord was giving me that burden. So pumunta ako doon, nag-share ako ng gospel. Tapos, hallelujah, the person was very open and gusto niya magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. So, I was so happy na I totally forgot na about my problem. And then, I got a phone call. And that phone call is so similar to you, Jamie. And in that phone call, sabi niya, the Lord has impressed upon me. Binibigyan niya ako ng instruction na i-bless ka. So, talagang, di ba? The Lord kasi is the God of the impossible. He has no limits, di ba? So, kahit sino, pwede niyang i-move, kahit sino, ilagay yung pangalan mo sa isip nila, di ba? So, and then there was also one time. So, what I'm just saying is, yes, parang God will provide, but sometimes hindi natin alam kung paano, 'di ba? Ang problema sa atin, nag-aalala tayo na paano ba niya gagawin, 'di ba? Yung gano'n, but it's really kasi kung alam natin, di Diyos din tayo, 'di ba? So there was a time rin na I was in a hotel, and then matagal na to, my children were still small. We were also serving the Lord. We were going to give a talk. Ang gulo-gulo ng mga anak ko, 4 sila, maliliit pa, So parang sabi ko, how am
paano namin matatapos yung pine-prepare namin? No, kasama ko yung mga anak ko dito we were in the room, in the hotel room. Tas alam mo, the Lord provides. You know, may kumatok sa pintuan namin. Tapos sabi, Felici, sabi gano'n, my daughter came home bigla, so we are going to leave. We will not use our room. Can we just give it to your kids? Oh, Jamie, di ba? Yung kung kailan kailangan, di ba? He knows exactly when you need it. And yes, yung ganun talaga. And yun ang inaano ni Lord na we just really surrender. We really surrender and trust, that He will provide. Ayan. Amen. So, grabe, di ba? How He truly provides. Siya talaga ang bahala sa atin. Kahit anong season, we can rely on Him. Kasama pa rin nga ako dyan, Jamie, sa mga, yung nakakatanggap ka ng sulat, tapos may kalakip na provision. Grabe. Nangyayari din yan, di ba? Kaya naman, I'm talking to the audience now, if you're praying for financial provision, huwag kayong mapagod. Don't stop. Keep on praying and trusting God. Nakikita ni Lord ang needs mo. Diba? Sabi nga niya sa Matthew 6:8, your Father knows exactly what you need even before you ask Him. Okay. No, it doesn't mean you don't have to ask. Diba? Kasi tinuturuan niya tayo to keep asking, keep seeking, keep knocking. Sabi niya, diba? Kasi pag nagdadasal tayo, diba, Jamie, tayo yung nagbabago nade-develop sa atin yung humility, di ba? Kasi we express our dependence on Him. And because He is all-knowing, He knows what you need even before you ask. Ganyan ka-attentive si Lord sa'yo. Hindi ka niya pababayaan. Yes, that's right. No, kaya sa mga viewers natin ngayon na feeling mo nag-worry ka na, paano magpo-provide si Lord sa buhay mo, hang it there. Nako, talagang I want you to know that He may provide differently. Diba? Iba-iba yung story natin. Like yung nakwento natin, Felici, kanina, ako at for sure ikaw. Diba? He may provide differently than what we expect. But let us continue to be grateful, Lord. Meron man, wala, o ngayon man, o bukas yan, darating man yan mamaya, o kailan man, Lord. Salamat po, salamat. Or pwede ring wala pa. Ako parating kong prayer, Ate Felici, din yung kahit wala pa yung blessing, Lord, thank you. Diba? Grateful ko na, Lord, thank you for the blessing. Thank you, Lord God, sa tuition fee ng anak ko. Kahit wala pa, pwede ka maging grateful. Diba? Tandaan natin na His ways are higher than our ways and He knows what's best for you. Yes, amen, amen. You're declaring things that are not as though they are, di ba? Yun yung faith di ba? Yes. At alam mo, Jamie, bakit hindi natin kailangan mag-doubt sa provision ni God? Because binigay na niya yung ultimate provision, di ba? And that is His one and only Son, Jesus, to die on the cross for our biggest need. And that is to be forgiven of our sins, di ba? And to save us. Yun ang pinakamalaki nating pangangailangan. In Romans 8:32, it says, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Diba? Ganyang klaseng provider ang Panginoon. Alam ni God na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, pinadala niya si Jesus. Jesus, the ultimate treasure you could ever have. And having a relationship with Him is the best decision that you can ever make. That's right. Kaya naman baka meron tayo sa ating audience, nanonood ka ngayon, pwedeng hindi mo pa tinanggap ang Panginoon sa iyong buhay. I want you to know that it's never too late. It's never too late. No, this is the perfect time for you to know Jesus in your heart, to know Him in your life. And I tell you, no, this is the best decision you could ever make. Kung gusto mong tanggapin si Jesus,
sa iyong buhay, sa iyong puso. Pikit mo ang iyong mga mata at sundan mo ko sa panalangin. Sundan mo kami ni Felici sa panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maybe I am worried about so many things in life. Ang dami kong dapat bayaran, ang daming bills na nandiyan, nakapila sa harapan ko. But Lord, right now, I want to trust in you. Gusto ko pong pagkatiwalaan ka sa finances ko. Gusto ko pong pagkatiwalaan ka sa buhay ko. And tonight, I want to accept you, God, as my personal Lord and Savior. At sinasabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Simula ngayon, say this with all your heart. I accept you as my Lord and Savior. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. At simula ngayon, ikaw na po ang magpatakbo ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. 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 Kung sumabay ka sa ating panalangin at tinanggap mo siya, ang Panginoon sa iyong buhay ng buong puso, please type, yes, tinanggap ko si Jesus through the comments. Congratulations. Alam niyo ba, sabi sa salita ng Diyos, if you receive the Lord, He gives you the right to become His child. Kaya welcome to the family of God. Ayan, and we also invite you to join a Bible study group. Siyempre, gusto nyong makilala yung Panginoon nyo at tagapagligtas ninyo, di ba? So, all you need to do is to type BSG, okay? And we'll connect you to a Bible study group. Yes. Kanina, Felici, no, nabanggit natin na minsan our finances cause us to worry. Diba? That's why it's important talaga na palagi nating i-remind yung sarili natin ng Word of God, ng character ng Panginoon. At makikita lang yan, syempre, saan pa? Di sa Bible. Diba? Kung hindi mo alam kung saan magsisimula sa pagbabasa ng Bible o gusto mo ng guide sa pagbabasa nito, good news kasi meron tayong Tanglaw devotional app na makakatulong sa iyo. Ayan, Tanglaw is the first Filipino devotional app in audio format voiced by the 700 Club hosts and friends. Yan, it is written to help you commune with God daily. Ayan, para lalong lumago ang relasyon ninyo ng Panginoon through prayer and meditation of His Word. Ito'y available sa Apple Store at Google Play. Pwede mo rin itong mapakinggan sa Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and all major podcast directories worldwide. Yan. Pwede mo ring bisitahin ang website ng Tanglaw at tanglaw.org. Yan. Yes, I love it. Ang Tanglaw ay nasa YouTube channel din ng CBN Asia. At kung gusto mo naman ng hard copy o yung libro mismo, meron din tayo sa PCBS or Philippine Christian Bookstore branches nationwide. At meron din sa Shopee, meron din tayo sa Super Gifts PH. I-search nyo lang yan. Available doon ang volumes 1 to 5 natin ng Tanglaw. Okay. At ngayon, i-greet na natin yung mga early birds na sumama sa ating kwentuhan tonight. Ayan. Ayan, dumating. So, Connie from Japan. Oh, Ishelo from Malolos, Bulacan. Mama Lynn from Italy. Nenita from Melbourne. Rose from Bicol, and Marivic from Dubai. Hello. Talagang international ang nanonood sa atin. Tonight, si Ella din. Ayan. From Japan din si Ella. Hello. Si Flor din from Bicol. Si Amy from Santo Tomas, Batangas. Si T-Boy from Korea. Diba? Annyeonghaseyo. Well, anong sayo? And si Carol from Ilocos. Ayan. Tapos meron tayong mga comments. Ngayon na ba natin babasahin? Yes. Okay. So, ayan, si Jonalyn, sabi niya, salamat Lord God sa wisdom na binibigay ng The 700 Club sa amin araw-araw. Ayan,
give us this day our daily bread. Amen. Yun. Tapos from Glenda, Lord, thank you. I believe you will provide our needs. Amen. And then from Joshua, thank you, the 700 Club, for inspiring so many hearts. Your show is really a blessing. Praise God. And an answered prayer for those seeking the Lord. Ayan. Oh, nakaka-bless naman yung mga comments ninyo. At si Lolita Oo. din, nag-comment siya, Amen. Truly God is faithful. He let me survive aneurysm. Oh, thank you, Lord, for the healing. Oh, amen. Diba? At si Riza din, Yuson, sabi niya, uy, na-cesarean siya. Press kami. Na-cesarean po ako. I only paid Ayun. 4,500 for the rest. At the rest daw, si Lord na daw nag-provide. Nakakaiyak naman yung 4,000. Praise God! Sana all daw, pero grabe si Lord, faithful siya sa'yo. At si Lisa din, sabi niya, I trust God sobra kasi pag di ko kinaya lahat ng nangyayari, sinasabi daw niya, Panginoon, ikaw na po bahala sa lahat, basta andyan ka, kaya ko lahat. O diba? It's truly Amen. At si Shirley, sabi niya, thank you, Lord. I receive your blessing. I claim it. Diba? By faith talaga na tayo. Thank you for making me strong. Amen. Amen. Tapos magpasalamat tayo dito sa ating mga star senders. Ayan. So from Lizette, 100 stars. Salamat. Lumiliwanag ang aming paligid. And then Chel, 35 stars. Gisela, 50 stars. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. At of course, di ba, na-bless ba kayo sa kwentuhan natin tonight? Help us provide more shows like this by partnering with our ministry. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? I-scan nyo lang ang QR code na nakikita nyo sa inyong mga screen. Pwede nyo nang i-shot, pwede nyo i-screenshot, picturean now na para mamaya mabalikan ninyo at pwede nyo ring bisitahin ang cvanasia.com/give for more details. Ayan, Jamie, magre-rejoice tayo kasi meron na tayong mga nag-yes, tinanggap ko si Jesus. Ayan, welcome to the family of God. Si Rosemary, si Lizette, si Elizabeth, si Wilma, si Picar, si Christine, si Riza, si Zizi, Shirley, Reggie, Amy, Joe, and Liza. Wow! Very nako! Ang saya na. Tayo sa langit. Totoo, lalo pa ang kalangitan. They are really rejoicing. We are rejoicing. Meron pa. Marami pa. Ate Felich, si Shell, si Loida, si Liana, si John, si Mercedes, si Ella, si Corazon, si Malu, si Macor, si Marites. Ayan na. Tinanggap nila si Lord. Thank you, Jesus. Ito naman yung mga gustong sumali sa Bible Study Group. Nako, excited. I'm so excited for you because ang dami niyong makikita at mauunaw tungkol sa Panginoon. Riza, Christine, Shirley, Richelle, and Ella. Ayan. Kasi alam mo, Jamie, meron ako nabasa na God is not only our provider, He is also our provision. Diba? So, hindi lang siya, kumbaga, hindi lang siya yung giver, siya rin mismo yung gift. So when you get to know Him more and more, naku, para kayong nag-i-invest sa langit kasi ang dami niyong makukuha, ang dami niyong madidiscover. Nakakakilig yan, nakakatuwa yan. Lahat na, grabe talaga ang pagpapala pag mas nakilala natin ang Panginoon. Kaya naman, kung hindi namin nabasa ang prayer request ninyo, naku, huwag ka malungkot ha, dapat ma-happy lang tayo. Huwag kayong mag-alala kasi ang prayer center staff natin are here to pray with you. Kaya tuloy-tuloy lang ang pag-send ninyo ng prayer request ninyo. Pwede nyo rin kaming i-message sa Facebook page namin for your personal prayer request. Ayan, Jamie, nag-message na nga. So, magdadasal na tayo for the prayers, you know. God's help, sabi nga nila, is only a prayer away. Okay, so let's pray, no? Ito, let's pray for those who need a financial breakthrough. Okay, Heavenly Father, oh Lord, the earth and all its fullness is yours, Father. Thank you for your promise that you will provide all our needs according to your riches in glory, Father. Lord, walang limit yon.
lubos-lubos ang gusto niyong i-provide para sa amin, Panginoon. And we want to thank you. Right now, we lift up to you all those who need a financial breakthrough in their lives. Father God, alam mo ang kanilang pangangailangan. Tulungan mo po sila. Bigyan mo po sila ng wisyo. Give them wisdom. What to do next, Lord God. Kung may bagay na kailangan nilang gawin, na alam nila galing sa inyo, bigyan niyo po sila ng grace para gawin, Panginoon. And I pray, Father God, that you will just open the windows of heaven, Lord God, and meet their need, Lord God. Your way, your time, Father. Habang naghihintay sila, patuloy silang manalangin at sumamba sa inyo, giving you worship and praise. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Lord, I also pray for Anna. Lord, nagpapapray siya ngayon for salvation ng kanyang pamilya. And of course, may sakit siya ngayon na insomnia and cervical spondylosis. Lord, today we are asking for your grace, for your peace, for your provision. Lord, walang imposible sa'yo. Lord, you are able to provide even the salvation of our families. And we declare, God, for Anna's prayer. Alam ko, ino-honor mo ito, Lord God, na maligtas ang kanyang pamilya. And of course, for healing, Lord, siguro nahirapan siyang makatulog, ano man ito, and meron siyang cervical spondylosis. I pray today, God, that you heal it right now from head down to her foot. Lord God, yung blood mo mag-cover sa kanyang buong pangangatawan. And Lord, also provide for her bills, Panginoon, sa check-up niya, sa hospital, Lord Jesus. And we declare, Lord, tinutuldukan mo na itong sakit na ito sa pangalan ni Jesus, Lord God. We thank you in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen. Lord, we pray for Marivi. Father God, we thank you, sabi sa iyong salita, Panginoon, that you are our greatest physician, you are our healer, and your word is so powerful. Sabihin mo lang, Panginoon, at kami ay gagaling. Panginoon, I pray that you speak healing and wholeness into the life of Marivi. Maging okay po ang radiation niya, Panginoon. Gumaling na po siya ng tuluyan para bumalik na po ang kanyang dating lakas, Lord, and that she can go on with her life. Panginoon, I pray that you will speak to her cells, Father. Speak health, speak healing, Panginoon, and restoration. Father God, thank you because healing comes from you, and I pray na kapag naramdaman niya ang inyong kagalingan, Lord, all praise and honor belong to you and you alone. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Lord, I also pray for Mary Vic Garcia. Nasa Dubai siya ngayon. Nagpapapray siya sa kanyang kaibigan na si Micah na nagre-recover ngayon. Pati ang kanyang baby na nasa ICU. Lord, thank you. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, God, kasi never mong pinabayaan ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, for Mika. Lord God, they are safe. But please, God, nasa ICU sila na kanyang anak. Lord, I pray that you heal her. Heal the baby. Protect the baby, Lord Jesus Christ. Lord, ikaw lang po may hawak ng buhay namin. And naniniwala kami, Lord God, that your hands are not too short to save. And Lord, we declare for healing upon healing, Lord Jesus. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat na ikaw ang pinakamakapangyarihan. Kahit ipagsama-sama namin lahat ng aming problema, Lord, hindi mababawasan ang iyong lakas, hindi mababawasan ang pinagmumulan ng iyong pagbibigay and your provision. And so we pray for Teacher Iris, Lord God, who is in need of a financial breakthrough. Lord, yung puso niya, gusto niyang maging daluyan ng papala, Panginoon. Lord, I pray that you will honor that prayer, Lord, that she will be a channel of blessing. And so I pray for her finances, Lord. Hipuin mo ang kanyang finances, Lord. Give her wisdom and pour blessing into her life. And I also pray na gumaling ang kanyang sore throat, Panginoon. Just say the word and the Teacher Iris will be healed. And I also pray for favor and grace na maipasa niya ang kanyang compre exam sa darating na Sabado. Thank you, Father, because alam namin na pwede naming i-entrust sa inyo ang lahat ng ito. In Jesus' name, amen.
Amen, Lord. Salamat sa inyong mga prayer requests. Again, kung hindi namin nabasa yung prayer request ninyo, huwag kayong mag-alala kasi yung prayer center staff natin ay nakaabang, ayan, and are willing to pray with you. Kaya naman tuloy-tuloy nyo lang yung pag-send ninyo ng prayer request. Pwede nyo rin kami i-message sa Facebook page for your personal prayer request. Yan, thank you for joining us. Samahan nyo kami sa mga susunod na pre-show kwentuhan this week and next week. Ayan. Uy, grabe. Abangan nyo rin mamaya ang aming live TV special na Breakthrough Now na. Mamayang midnight na yan sa GMA. And of course, mapapanood nyo rin ang aming live TV special sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. We're also live on the Facebook page ng CBN Asia, pati na rin sa ating website na cbnasia.org/live TV. Nood na kayo! And God bless you! Bye! Bye, Jamie! Breakthrough sa atin! Sa bawat pagsubok, hindi mo kailangang lumabang mag-isa. He cares about us. He loves us. He is so gracious. He's so kind. He's so merciful. Kilalanin ang Diyos na nagbibigay tagumpay sa hamon ng buhay. Listen to Peter Kairou's audio teaching, Breakthrough Now Na. Receive this special gift when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos or more, you will receive exclusive streaming access to Transform Your Life through God's Word video series and downloadable study guide from CBN Asia founder Gordon Robertson. You'll have all the information you need to guide your life. Be a CBN Asia partner today. Mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, paano sila ngayon? Bata, inabuso ng 7 lalaki. Makahanap kaya ng hustisya? Sa gitna ng matinding problema at pagsubok, sabay-sabay nating tanggapin ang Breakthrough Now Na, a special live telethon ng The 700 Club Asia, Huwebes, 12:00 ng gabi sa GMA.